Sigurado daw na panalo ang tambalang Duterte, Sara Duterte at Robin Padilla sa 2028. Kung ito man ay magkatotoo daw. So, goodbye na daw doon sa Duterte-Duterte tandem sa 2028. At yun nga, ang pinupush ngayon ng mga nasa paligid na daw si Robin Padilla at si Sara Duterte ay silang dalawa. Duterte-Padilla. Siguradong panalo yan. Ayun, lumabas din na ang totoo naman talagang intensyon ng mga katulad nila na itong mga politiko na ito ay makuha ang panalo. Pero hindi man lang iniisip kung ito bang mga ito ay may magagawa. Kung ito bang mga ito ay may mga nagawa na. Dahil sa kasalukuyan, syempre ay numero unong senador daw, itong si Robin Padilla, na puro lang naman kahihiyan, katatawanan, drama ang ginagawa sa Senado. At ang tumatatak sa mga kababayan natin ay yung kanyang pagdepensa, yung kanyang pagprotekta sa mga katulad ni Kibuloy at Digong. Ganun lang. Ganun po. Yan po ang mga pinagsisilbihan ng isang Robin Padilla. Kaya hindi natin masisisi rin kung titignan mo ang pinakamalaking sisi talaga dito ay yung mga taong nasa paligid nga na si Robin Padilla. Dahil pinaniniwala at binibilog ang kanyang ulo na kaya niyang maging presidente. Una na siyempre, na kaya ko na niyang maging senador. At ayan na nga, mukhang susunod na kaya ko na niyang maging presidente. Patunayan muna, tignan natin, dahil naku, napakatagal na pong nagkukunwari ang isang Robin Padilla na kuno ay may totoong pagmamahal sa ating bansa. Pero bottom line, pansariling interes pa rin ang kanyang nasa utak. At ang kanyang pinagsisilbihan sa ngayon, senador siya actually, hindi ng taong bayan, kundi ng mga Duterte at ng ilang kaibigan katulad ni Kibuloy. Kung hindi tatakbo daw si former President Duterte, I will push Senator Robin Padilla to run. Seek the vice presidency. Siguradong panalo yan. You see? Katulad din po ng nangyayari kay Digong. Ang dami pong nasa paligid ni Digong na pinaniniwala or pinaniwala siya, binilog ang kanyang ulo, kaya yon tumakbo. Naniwala nga na may kakayahan at kayang pamunuan ang bansa. Katulad din po ng nangyayari siyempre kay Sara Duterte na hanggang sa ngayon, naandyan pa rin yung kanyang mga kaalyado at mga taong nasa paligid nga na patuloy na binibilog ang ulo natin si Sara Duterte. Kaya ganyan po ang nangyayari, yung confidence nila, hindi mo maubos isipin saan ang gagaling. Wala namang totoong dunong etong mga ito. Diba? Katulad ni Robin Padilla nga. Anyway, ito yung mga politiko na ang iniisip talaga ay pansariling kapakanan. Hindi talaga trabaho ang kanilang punteriya, hindi talaga pagsisilbi sa bayan ang punteriya. Dahil kung totoong pagsisilbi, unang-unang isipin mo, may kakayahan ba? May magagawa ba? May good record or good track record na ba itong mga ito? Yun ang dapat nating isipin una. Hindi yung, ay siguradong panalo to dahil artista, dahil sikat, dahil ang tambalan ay magiging malakas. Duterte, na hindi pa rin bibitaw siyempre sa pwesto. Ang iniisip agad ay yung panalo. Hindi nila iniisip kung etong mga mananalong ito ay may abilidad, may kakayahan para maging leader ng ating bansa. Nakakalungkot, pero yan po ang totoong nangyayari ngayon. Kaya ano ang kinasasadlakan ng ating bansa? Krisis dito, krisis doon, kahihiyan dito, kahihiyan doon. Dahil sa mga ganitong klaseng sistema na puro panalo lang ang iniisip, pwesto ang kailangan at hindi naman ang trabaho ang habol ng mga ganitong klaseng politiko. 'Di ba?